Yun. Kaya tandaan nyo guys, stick to the plan lang. Kahit anong mangyayari, kahit mahit yung stop loss mo, okay lang. Kung gusto nyong sundan yung trading plan ko, okay yun. Pero kung may sarili kayong trading plan, okay lang din yun. Kumbaga, kanya-kanya tayong strategy. Basta sa akin, ginagawa ko lang kasi yung part ko kasi 'di ba nag-enroll kayo sa akin. Ibig sabihin, gusto nyong makuha yung strategy ko at saka gusto nyong matutunan 'to. Pero wag niyo akong sabihan na, "Coach, bakit ganito? May ganyan, may ganyan. Bakit hindi mo 'to tinuturo?" Kasi kumbaga ang ituturo ko lang yung ginagawa ko. Hindi ko na kasi gagawin yung kasi ang strategy kasi ng iba kanya-kanya kasi yan eh. Meron kasing 5,000 strategy, alangan naman ituro ko sa inyo lahat isa-isa yung 5,000 strategy. Hindi, kumbaga yung effective sa akin, itinuturo ko sa inyo. Tsaka guys, huwag kayong maniwala doon guys ha. Ito ha. Ito dati yung pananaw ko. Ito yung nagpamalis ng mindset ko. As in mali talaga. Yung tipong sasabihin ka na, ay coach, para sa'yo lang yung ganyang strategy. Hindi naman effective sa akin yan eh guys. Maling words yun. Promise. Maling-mali yan. Kumbaga, ang gagawin mo lang kasi, katulad sa idol ko. Ito, nandito sa GC may idol ako diyan. Kasi katropa ko talaga yan. Kumaga, ninang siya ng ano ko. Ang galing niya guys, mag-scalp talaga, promise. Ang galing niya talaga mag-scalp. Yung scalping niya, marunong ako nun. Pero hindi ko talaga ginagamit. Marunong na ako nun kasi una, tinuruan niya ako. Pangalawa, yung ginagamit niya, ginagamit ko rin. Pangatlo, advantage sa akin kasi may alam ako sa price siya kasi hindi talaga marunong sa ganito lahat. Hindi siya marunong. Pero marunong na sa scalping lang talaga. Basta may ano siya doon. Kumbaga, ang laki ng advantage sa akin kasi pag alam ko yon gagamitin ko yon lalaki yung income ko. Kaso guys, nagkataon lang kasi na hindi ko na siya inaral talaga ng malaliman kasi nakaprogram na kasi yung mind ko na magdi-day trader ako. Yun. Pero kung tutuusin talaga, 100% kaya kong gawin yung ginagawa niya. Kaso guys, depende talaga sa tao yun. Kaya yung words na, coach, kasi ikaw yung coach eh, ito kasi yung strategy mo, effective sa'yo lang yan eh. Ano yung silbi ng ibang mentor na nagtuturo ng ganito, na tinuturo nila yung strategy nila? Ibig sabihin pala, hindi din pala pwede sa iba yun. Hindi lang pwede pala sa atin lahat yun. Yung tinuturo ni Idol, tinuturo ni ganito, ang tinuturo ng 35 years. Ibig sabihin kasi pwede talaga yun. Depende na lang kasi yan sa tao talaga kung gaano sa kaseryoso. Guys, sa akin guys, kung seryoso kayo sa trading plan ko, guys, matutunan nyo to talaga 100%. Depende na lang kasi sa ginagawa nyo yan. Kunwari, bigla kayo nag-submit na wala na akong ibang gagawin na strategy, ganyan na ganyan lang. Yun. Mafo-focus mo talaga guys, give me 3 months lang, magaling na kayo nun. Pero syempre, maguguluhan kayo nun kasi syempre, may mga gagawin kayong iba-iba pa yun eh. Sa akin, okay lang naman yun. Yun. Basta guys, ito guys, so ipapakita ko sa inyo. Kumbaga, may option naman tayo lahat. Wala namang pilitan dyan. Pero sa akin, ginagawa ko lang kasi yung part ko as a mentor. Ayoko lang kasi magpabaya. Hindi mo naman kami tinuruan, coach eh. Ganyan. 'Di ba? Alam niyo naman 'yon. Ito guys, itong candle na to, yung reason, 'di ba? Isa lang naman yung tinuturo ko, ganito lang. Valid confirmation. Paano naging valid 'yan? Una, nandito yung swing at saka nandito. Malapit siya na medyo malayo. Kaya ang ano ko diyan, sabi ko magse-sell ako dito pag may makita ko at least 1 to 2 candles na solid. Guys, solid ba to, guys? Naman, solid 'yan. Kaya sinabi ko agad diyan magse-sell tayo. Tapos ang ginawa ko dito, yan sabi ko mag-ano ako diyan kasi diyan na, hindi na ako sa gitna kasi solid na to eh. Ang ending, pumunta diyan, sabay boom. Na-hit na yung TP ko. Kaya sabi ko, cancel ko na to. Pero guys, possible mag-bounce pa to ha. Possible mag-bounce, so babalikan niya to. Sabay, bagsak ulit. Pag nabalikan niya kasi to, pero guys, ganito. Pag bumalik to dito, tapos may solid din na candlestick, basta may solid na candlestick na bullish siya, na valid, wag na kayo mag-enter ng sell dito. Kasi possible i-hit niya yung stop loss natin. Kumbaga, matuto na tayo sa nangyari sa Euro CHF. Yun lang yung nagpa-SL sa akin this week. At saka yung gold. Mamaya pa-explain ko yun. Kaya dito natuto na ako. Pero pag nakita ko na biglang pangit, walang valid na ano to, pwede. Pwede ako mag-sell dyan. Pero pag may valid dito na buy, stop na ako dyan. Kasi possible dumiretso na yan dito. Baka ma-hit na yung, baka i-invalidate niya to. Okay. Pero dyan guys, ang gagawin kong diskarte ngayon, starting Monday, kasi gusto ko nang ipasa yung ano yung platform ko na funded next kasi baka mamaya mas scam eh. Kumbaga medyo may something na kasi sabi ko parang
Mababaliwala yung risk management ko dito, yung pinagpuyatan ko lahat. Kaya gagawa ko ng risk doon, 4% yung itataya ko. Alam kong sugal na yun pero baka ma-scam kasi baka ilang days lang baka mag-close na. Yun kasi basta may nafe-feel ako na parang magko-close siya. Kaya bago ma-close yun, kailangan makuha ko yung 100,000, 120,000 na rewards. Kasi pag napasa mo yun, may 120,000 ka. Parang ganun yung total. Kasi malaki kasi yung funds na kinuha ko doon. Yun. Pero wag niyong gagayahin yung guys ha. Para lang yun sa akin. Sa ano ko lang yun. Kaya yun, magiging focus talaga ako this Monday. Kaya kailangan mapasa ko yung kagad yun. 4% na yung gagawin ko doon ha. Doon lang ha, doon lang. Ililiwanagin ko lang doon lang. Pero the rest 0.5 to 2% lang. Sa funded next lang talaga kasi parang magsasara na siya. Baka mas scam ako. Sayang. Ito guys, so itong candle na to, ito yung gagawin ko na. Ito yung rules natin na. Guys, malapit basta sa green box. Ayan, malapit, di ba? Pero pag ganito sa layo, kunwari hanggang dito, yan, antay na lang kayo ng pullback. 100% guys, magantay kayo ng pullback sa green box. Okay? Pero pag ganito lang siya, or ganito, or ganyan, or ganito, yan. Katulad dito, ganito lang siya. Entry na kayo kagad, yan. Pasok nyo yung entry 1 nyo, yan. Kahit ano na, kahit ito yung stop, ito yung take profit natin. Sabi natin, ito yung take profit. Ito. Yan. Kunwari ito yung take profit natin, meron tayong 1:5. Okay na yun guys, 1:5, okay na yun. Pasukan nyo na nga. Tapos, ang ilalagay nyo dyan, sabihin natin 2% kayo, di ba? Ilagay nyo dyan 1%, itayan nyo. Tapos, dito yung entry 2 nyo. Entry 2 nyo dito sa box na yan. Or pwede dito sa gitna. Bahala na kayo dun. Pero sa akin siguro, ang gagawin ko sa gitna, yung entry 2 ko. Kasi ito kasi pinasok ko ng entry 1 eh. Tapos entry 2 ko sa gitna. Pero depende. Pero pag sobrang laki talaga, ito kasi momentum to eh. Plus anong tawag dito? Volume. Guys, volume guys, sobrang taas, di ba? Ang taas ng volume niya. Yung mga bullish dyan, tingnan yung mga bullish guys, mga maliliit lang. Kaya ibig sabihin, ang may control nito, yung bearish, mga seller. Yan. Kaya sa akin, siguro baka dito ako ilagay o sa gitna. Bahala na. Yan, bahala na kayo dyan. Kung saan nyo ilalagay yung entry to. Basta guys, wag na dito guys. Wag na dito. Pwede dyan, pero wag na dyan. Kasi grabe na yung volume nyo. Ang gagawin nyo lang dito or sa gitna. Ganun na lagi entry 1 at saka entry 2. Yun. Tapos, pwede nyo yung same stop loss or konting lagpas lang. Or pwedeng same stop loss lang. Ayan, para ganyan. Para just in case na ano, na dumiretso na pababa, at least may napasok kang 1%. Okay na yun. Yun na magiging game plan ko guys this Monday. Ibabalik ko na yung dati. Yun. Tapos, ito naman, GBP CAD naman. Okay. Pwede ko siguro to iset sa break even. Yan. Dito. Ay hindi, may konting risk lang kasi dito ako nag-entry kasi naalangan. Ito pwede. Guys, napa-entry lang ako dito kasi nakita ko to eh. Ito oh. Ito yung nakita ko. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pag ganun, ibig sabihin strong to. Itong area na to, strong ano yan, support. Yan, kailangan gusto ko dyan magkaroon ng candlestick. Ito dito. Candle close pala. Yan, candle close naman. Ayan, nag-candle close. Tapos nag-swing. Ang binigay sa akin ito. Ito yung binigay sa akin na candlestick. Ang lupit. Ayan o, yan. Ang lupit niyan. Medyo nag-consolidate lang siya dito guys. Kasi ito guys, so may volume oh. May volume. Ito yung volume guys. O yan. Type nyo lang volume. Yan. Tapos dito nagkaroon tayo ng volume. Kaya lumipad yan. Pang pullback. Okay. Ito naman yung nangyari sa, ngayon tingnan nyo guys. Control pa rin dyan yung bearish ngayon. Possible mahit to eh. Ito. Yan. Hindi ako masyado nagbigay ng ano ngayon guys kasi wala ako sa focus ngayon. Kumbaga sakto lang. Hindi ako nagbigay ng maraming ano talaga. Kasi galing kami ng hospital tapos yun nag-meditate ako tapos ganun. Yan. Tapos ito guys oh. Ito yung nangyayari para guys sa gold. Yan, ito yung nangyayari sa gold. 1 hour time frame. Ito medyo na fake ako nito kaya okay lang.
At least, i-check ko to, pinicturean ko, ni-screenshot ko, tapos pinasa ko sa save message ko. Ito guys, oh, yan. Ito guys, oh, tandaan nyo to ha. Guys, tandaan nyo to, kasi tatandaan ko to eh. Ito, ito valid pa to, okay to. Ito medyo okay. Okay, pero guys, ito guys, oh, kala ko swing, di ba? Swing. Tapos nakita nyo guys, di ba? Breakout, valid, di ba? Pero pag ganito kasi, dapat kasi at least dalawa. Yung swing pala dapat sa gold, sana dalawang, kahit dalawang block lang na candle. Yung tipong nagsiswing talaga siya. Yung tipong gumaganon talaga katulad nito. Oh. Ito, hindi ko na ito ibabayad kasi isa lang. Pero ito pwede kasi dalawa. Okay to. Pero pag ganito pala, sa gold, nang fake yan guys eh. Ito nang fake ko. Kala mo swing no? Yun pala, ito pala yung tunay niya swing. Ito oh. 1, 2, 3. Ito pala yan. Ito pala yan guys, yung tunay niyang swing. Yan, ito. Ito guys, so na-fake tayo. Kaya pag ganito guys, fake to, invalid na to. Yan, screenshot ko rin para at least. Trial and error lang guys, okay lang yun. Kahit ma-hit yung SL nyo. Huwag nyo ida-down yung sarili nyo kasi na-hit yung SL nyo. Ibig sabihin, hindi na kayo marunong. Hindi ganun. Tapos pag nag-TP hit ka naman, huwag mo naman sabihin na magaling ka. Yun yung mali ng karamihan. Kaya normal lang. Kumbaga, kalmado lang dapat, kalmado lang. Alamin mo lang kung saan ka nagkamali, alamin mo kung saan ka natuto. Yun. Katulad nito guys, ito, yan. Ano tayo dito guys na fake lang, okay lang yun. Tsaka dito, nagkaroon tayo ng bounce pala. Kaya guys, ano talaga siya, bullish. Yan, okay lang yun. Tapos ito naman kasi, bearish naman kasi to. Kaya ang ending, nag-iba lang sila. Yan. Ito guys yung sinasabi ko kanina na bullish. Euro GBP. Ito. Paano ko nasabi na bullish? Una, ganito. Ito yung confluence ko guys. Oh, pakita ko lang. Una, ginaya ko lang siya sa 4-hour time frame na meron na akong nakitang M. Pero one day to ah. Tapos pagdating sa one day, sakto nasa support area siya ngayon. Ito oh. Mayroon tayong tinatawag na order block sa one day time frame. Ibig sabihin, sa 4-hour tayo mag-i-entry, di ba? Sa 4-hour kasi one day to eh. Pag check ko ng one day, ito guys oh. Pag check ko ng 4-hour pala, ito yung nakita ko. Ito yan. Tapos, ito oh. Ang ganda guys, ang ganda ng swing niya yan oh. 1, 2, 3, 4. Ito guys ha, ito importante to. Itong candle na to, importante to sa lahat. Kaya minarkahan ko yan. Minarkahan ko yan dito. Yan. Minarkahan ko yan. Tapos, nag-swing siya dito. Pumunta sa dyan. Nag-swing ulit siya. Tapos binigyan tayo ng breakout. Solid candlestick. One candle. Breakout sa 4-hour time frame. Ito. Kaya ang ginawa ko, minarkahan ko to. Yan. Ibig sabihin, anytime dito, kahit saan dyan, anytime magbabounce yung price. Itong box na to, green na to, yan. Dito ako nag-entry kanina. Dito na side yata, yan. Nung sinabi ko na opportunity to buy, nag-buy na ako nun. TP ko, dito ko nilagay. SL pala, sorry. Tapos guys, ito guys, oh, medyo malapit lahat. Kaya ang ginawa ko, wala na. Sabi ko, 4-hour time frame to, medyo mabilis to eh. Dito ko na nilagay yung TP ko. Lalo na dito guys, oh. Yan, dito yung line na to. Dito ako minsan nalilito eh kung buy side liquidity or sell side liquidity. Basta ganun yun. Alam ko buy side liquidity to eh. Or sell side liquidity yata. Mamaya isa-search ko yan. Basta dito guys yan. Kaya yan na lang yung ginawa ko. Dito ako maglalagay ng TP. Yan. Okay. Smack to naman. Yan. Ito na-explain ko na to. Kung itong candle na yan. Ito, tapos na to ang mga galawan nila. Okay na. Ito guys, ito pala. Ito pala. Yan. tiin na lang natin to ulit. Explain ko na lang. Then, una, W. Okay. Tapos, ayun. Okay. Tumama. Sakto pala. Ito. Possible lumipad lang to ng konti.
Lumipad pa to guys ng konti guys ha. Tapos, ito, tinitingnan ko guys kung magbe-break, kung valid breakout ba eh. Kasi tatlong candle kasi dapat dalawa lang eh. Kasi yung pag-breakout niya ito medyo malaki. Kaya, kaya sa akin siguro babagsak muna to. Lilipad tapos babagsak. Kasi ito guys oh, ito yung ano niya kasi oh, eto, yan. Ito yung breakout na candle sa 4-hour time frame. Grabe yung anak ko ah. Ayan, ito guys oh, ito yung reason kung bakit bumagsak to sa breakout niya. Tapos nagkaroon ng imbalance, sa imbalance siya nag-bounce. Guys, pwede kayong mag-ano ha, order block or imbalance. Pero syempre, pag imbalance siya nag-bounce, babalikan niya talaga yung order block. Automatic yan guys, bumabalik yan. Kung minsan matagal, pero binabalikan talaga yan. Yan. Pwede dito guys, oh, ayun oh. O nga no. Wait lang, check natin sa Fibonacci. Ito guys, oh. Fibonacci retracement. Okay. Ang hinahanap ko dito guys, yung golden number. 0.618. Ito. Nag-touch na ba? Ayun, wala pa. Hindi pa nag-touch. Pero kaya possible guys, ano, lilipad to. Mga dito lang sa area na to. Yan. Gaganon-ganon lang siya dyan. Tapos, possible hanggang dito. Yun. Kaya sa Monday, mamarkahan ko na to, aabangan ko na to. Pag may nakita ko dito sa 1 hour time frame, dito sa area na to, yan, dito sa area na to guys ha, dito sa red. Pag nakakita ko dito ng valid breakout, yan, first target ito. First target, first order block. Yan. Kaya guys, pwede na kayo mag-TP dito. Siguro possible, baka dito lang ako. Or pwede dito. Basta may, at least may option tayo. Or dito. Ayun, sakto pala. Yan. Basta may option tayo. Kaya dito at saka dito, possible yan. Screenshot natin. Tapos para i-send natin yung before and after. Okay. Wait, baka may imbalance. O, sakto guys, oh. Ito guys, oh. Pwedeng, ay hindi, nagamit na. 15 minutes. Baka may imbalance kasi. Ito guys, may imbalance. Ito may imbalance dito. Ayan, may naiwan sa 15 minutes. Kaya ayun, binalikan. Oh, wala, pangat sa 15 minutes, medyo matagal na. Basta guys, ito yung plano ko. Pag hindi ito mangyari, hindi ako magti-trade. Sa ito lang. Kasi nakukulangan ako sa ano eh. Hindi ako kampante dito. Gusto ko sinasakop niya talaga to eh. Okay. Guys, once napabagsak yung USD CAD, possible lumilipad naman yung mga GBP USD at saka Euro USD. Eto. Possible, baka lumipad to pag bumabagsak sila. Okay, ito na ito. Yan. Tayo natin. I-erase ko na to. Change setup. Wait lang guys ha. Ano itong event ngayon? PM USD. Okay. USD tayo. Ito. Ito guys, mayroong support dito. Possible, baka i-bounce niya lang yung ano guys. Ito guys, may support dito. Tapos, gamitin natin ng Fibonacci. Possible guys, lilipad siya pero hanggang dito lang. Sakto sa imbalance. Sabihin natin sa imbalance lang. Ayan. Or ito. Ayan. Sabay natin yung isang imbalance. Okay, kasi 4-hour time frame naman siya. Tapos guys, 10 PM no. Mas maganda sana masakop. Basta kung wari may valid mamaya. Kasi dire-diretso to guys oh.
Hindi pwedeng dediretso kasi yung price guys eh. May ano talaga yan. May may pullback talaga yan lagi. Huwag niyo kakalimutan guys yung pullback. May pullback yan lagi. Kaya mamaya kung may makita kayong valid setup dito sa NCD USD, pwede nyo i-trade yun. Or 15 minutes ngayon kasi medyo wala pa. Wala, medyo alanganin pa. 1, 2, 3, 4, 5. Ito pa siya oh. Yan, kung ma-break to mamaya. Yan. Wait lang, last na lang. Wait lang. USD JPY. Yan tayo. Okay. Guys, yung USD JPY guys, sa akin, ano siya, sobrang bullish. Paano ko nasabi? Kasi ito guys, oh. Ito guys, oh, yan, yan. Ito yung W niya. Ito yung W niya. Tapos, nagkaroon ng swing dito. Binigyan tayo ng malupit na confirmation. Ito guys, oh, dalawang candle na to. Tapos, pakicheck kung may volume. Pero sakto lang yung volume niya. Tingnan natin sa 1 hour. Ito may volume. Pero sana malaki-laki sana eh. Yung kasing laki nito, oh. Pero pwede na rin kahit papaano. Sa akin pwede na rin. Yan. Tapos, anytime guys, pwede yan dito mag-bounce sa area na to. Yan. Area na to guys, pwede mag-bounce. Pero, huwag kayong mag-entry dito guys ha. Yan, medyo malaki yung risk nyo eh. Kasi ito yung stop loss oh. Medyo malaki yung risk, hindi ako mag-entry dyan. Dito tayo sa, pwede siguro guys dito. Sa area na to, sa 1 hour time frame. Pag may nakita kayong W. Pwede naman kahit walang W na eh. Kahit 4 hour na lang, i-direct nyo na lang dito. Pero sa akin, kung mas safe, pag sa ganitong sitwasyon lang hindi ko na siya ika-counter trend kasi malapit na siya sa ano, eto na malapit sa resistance lang naman at saka malapit siya sa ano sa pag-bounce. Baka mamaya i-counter trend natin to. Pero depende guys pag dito sa area na to mamaya, kunwari, or sa Monday, pumunta siya dito sa 1 hour time frame. Yan, pumunta siya dyan sa 1 hour time frame tapos binigyan ako ng malalaking kandila. Yung katulad kanina, yung katulad sa GBP CAD. Yan, katulad nito guys. Ganitong kandila, yan. Kunwari, bibigyan tayo niyan. Dito sa area na to. Tapos sasakupin niya yung resistance. Okay sa akin yun. Tapos, yung sinabi ni Essing kanina, kaya natuwa ako. Kasi ganun na ganun yung diskarte ko eh. Tapos, ang gagawin ko na lang clue dyan, magsisell ako dito. Kunwari, di ba, yung sinabi ko sa inyo na entry 1, entry 2. Kunwari, nakasell na ako dyan. Kunwari, nakasell na ako. Hindi mo na ako maglalagay ng TP. Pero estimated ko dito banda sa box na to. Yan, medyo unpredictable kasi. Pero, pag may nakita lang ako dito na change of character na valid, yan, doon ako magtitipi. Close ko na. Pero hanggat wala ako nakita ang change of character dito, isa-set ko na yan sa break even tapos i-hold ko lang. Malay mo, dumaretso pa pala dito. Tapos dito siya nagkaroon ng change of character ng ganyan na valid. E di close, dyan ka magko-close. Yan. Ganon. Ganon na lang guys. Yun minsan yung ginagawa ko pag may valid na. Basta valid Yan. Possible baka Monday na to. Guys, baka may papatii kayo guys. Tingnan natin ngayon. Baka may mga favorite kayo na pair. Ito yung nagpadali sa atin eh. Hindi na ako ano to. Tatandaan ko na to. Ito yun no. Kasi may naiwan dito na ano na order block. Okay. Pero dito may nagbalid. Kaya ni-reject niya yung naiwang order block dito. Nagkaroon lang ng fake out. Kaya sakto. Oh, gold. Yan. Yan, paborito talaga ni ma'am yung gold. Kahit ako din eh. Ngayon, medyo paborito ko na siya eh. Ito guys, so magsisell lang kayo guys pa naglapasan niya to. Yan. Pero yung iba kasi ginagawa mamaya sa event, i-ano to eh. Ito guys, ito yung mga natitirang imbalance.
Ayun, nasa last na pala siya guys. Ito, oh, nasa last imbalance. Tingnan nyo guys, yung may naiwang imbalance. Ito, tapos biglang nagkaganito. Ito, wala na, wala na. Tingnan natin. Ay, ito meron dito. Pero sa akin, wait lang. Sa akin guys, naka-momentum talaga siya na bullish. Pero na-fake lang kasi tayo. Pero kung ano yun, pero okay lang yun. At least may natutunan ako ngayong gabi. Ang natutunan ko ngayon, yung ganito, wait lang. Ang natutunan ko, hindi ko kukunin guys pag isa lang. Katulad nito, hindi ko to kukunin na swing. Pero dalawa pwede. Parang ito. Tandaan nyo yan guys ha. Kasi di ba lagi ko sinasabi sa inyo, dyan lang ako minsan na FOMO. Yan. Yan, yan, yan. Ito yan. Tapos ito. Tapos hindi to. Yan, diretso pala yan. Ibig sabihin, ito yun. Ito yung candle na to na importante sa lahat bago ako mag-sell. Ito yun. Yan, itong candle na to. Kailangan ma-break niya to. Yan, ma-break. Ang nangyari nandyan, nag-breakout. Okay, nag-breakout. Coach, nag-breakout ah. Kaso tingnan nyo guys yung itsura ng breakout. Deserve nyo ba guys na ipabagsak yung market? O di ba hindi? Ganun lagi. Kaya pwede ka mag-buy dyan. Tingin ka sa 15 minutes or pero hindi ko na kasi discard yan eh. Kumbaga pag ganyan, kung may setup lang, iti-trade ko. Pero pag ganito guys, pwede kayo mag-buy pero sa ibang strategy siguro. Pero sa akin, hindi ko to ibabay kung hindi setup ko. Pero dahil ano pala, mayroon pala tayong setup na number 3, di ba? May ano tayo, number 3, plan 3. Guys, ipasok niyo yung plan 3. Dito. Yan, continuation pattern. Tapos punta kayo sa 15 minutes. Tingnan natin kung may 15 minutes entry. Tingnan natin ha. Kung nagkaroon ba ng change of character. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ito. Swing ba to? Okay naman. Pero ito siya eh. Ito siya. Gumana siya dito guys oh. Ito nilagpasan niya. Lakihan ko ah. Ito guys, so nilagpasan niya pala to oh. Ito yung nag-breakout sa 15 minutes. Sobrang solid pala ng bullish na to. Ayan oh, yung candle na yan. Tapos, saan ba yung last niya? Ito guys, di ba? Iba-box natin yan. Tingnan natin kung nirespeto siya. Ayan guys, nirespeto. Anong tawag dito? Nag-pullback. Pag pullback niya sa green, hindi na lumagpas. Basta guys, pag hindi siya lumagpas sa box, ibig sabihin, high respect yung area na yan. Pero kunwari, lumagpas sa box, tapos nag-candle close pa sa box, medyo hindi yan nirespeto. Ito kasi dito sa gold, nirespeto niya, kaya lumipad pala. Ano to guys, pwede sana dito guys, yung strategy natin na, hindi ko to masabi na supply and demand eh, kasi halo-halo kasi oh. Ano to guys, yung plan 3, support and resistance. Yan. Pasok sa guys, pasok. Yan yung binigay pala sa akin ng market kanina, pero hindi ko siya nakita. Tapos ang ending, nag-sell pa ako dito kasi ito, na-fake out ako dito. Yan. Kasi sabi ko, breakout na to. Yan. Tapos, ito yung candle pa. Yan. Tapos, pa-M. Yan, pa-M ng ganun. Pero may sakit pala to na ganun. Kaya okay lang. I-check ko yan. Okay. Sana bumagsak na dito para tapos na kagad eh. Euro GBP. Guys, actually, pwede, kung gusto niyo lang mag-trade nasa box lang naman siya eh. Ayan oh. Nandito siya ngayon. Yan. Pero ano to siguro baka mga ano to, mga Tuesday. Hanggang Tuesday ng gabi. Kasi 4-hour time frame to eh, medyo matagal-tagal. Kung magtitipi Pero sa akin okay naman kasi pinalo ko ba yung trading plan ko? Okay naman. Ito, ulitin natin para sigurado. Galing dito, nag-bounce, bounce, bounce. Ito, importante to. Bumagsak ulit. Ito, importante to. Bumagsak.
Dito, okay. Hindi niya na-hit. Sabay, ganun. Okay. Niline ko, okay, niline ko. Dapat mag-candle close above. Ito, nag-candle close above. Tapos ito, titingnan ko to. Itong kandila na to, bullish engulfing ba yan? Yes, bullish engulfing yan kasi meron siyang katabi pa na bearish. Tapos ito pa guys mas matindi guys yung ano niya, yung stick niya. Nakita niyo yung wick niya kumpara dito. Ibig sabihin talong-talo niya talaga. Okay, tapos mas mataas pa siya kumpara dito kaya sa akin okay to. May volume ba? Yes, may volume. Ito yung volume niya mataas. Tsaka may nakita pa ko na isa, okay na to. Kaya nagbay ako. Bahala na yung market yan. Oo, pang next week na. Yun. Mga pang next week na to guys. Guys, 2 minutes. Guys, baka may papati pa kayo. USD CAD, Euro CAD. Okay. Hindi ko nga alam bakit hindi kaya bumabagsak to. Okay naman, pero bumagsak na dito. Oo, tama. Ito, valid din pala to. Ito guys, oh. Merong W dito. Okay, tapos dito, ika-counter trend. May valid, oh, valid. Tapos dito yan, yan, dito. Yan, tapos ito yung TP. And okay naman guys, gumana na pala. Okay. Short SL dito. Tapos TP. Yan. Okay guys, yun lang guys. Maraming salamat guys ha. Dumating na yung baby ko kaya yun. Medyo maingay na Thank you, sa. Coach. Oo, salamat guys ha. I-upload ko na lang to para at least malaman nila yung mga future na iti-trade natin. Okay. Guys, salamat guys. God bless.